Magandang umaga, purihin ng Diyos. At ang kaluwalhatian ay para sa ating Panginoon. Salamat po sa mga nagbahagi ng mga salita ng Panginoon at sa mga nagsiawit. At naway sa umagang ito ay pagkaloob ng Panginoon yung kalakasan sa bawat isa. Pagtibayin nawa ng Panginoon yung ating pananampalataya taglay upang makapagpatuloy sa pagsunod sa ating Panginoon. Kasi ang pananampalataya kailangan makasunod hanggang sa pagkatapos. Ano man yung mga balakid na sumasagabal dyan, kasi sa ating aralin ay pinaiingatan kasi may mga pwedeng mangyari. Kaya ingatan ang pananampalataya na nasa iyo, ingatan mo sa iyong sarili sa harap ng Diyos, sa iyo, sa akin, sa isa't isa. Sabi rito sa ating pag-aaral. Kasi pwede kang matisod sa problema lang. Kaya pa naiingatan niya. Pwede kang manghina o mawasak ang pananampalataya sa pagkain lang. Sila nyo sabi rito, di ba? Kasi yung pinag-aaralan dito yung sa pagkain eh. Sabi rito, mabuti ang huwag kumain ng lamang katiyo o minom ng alak, ni gumawa ng anuman na katitisuran sa iyong kapatid. Ang pananampalataya mo na nasa iyo, ingatan mo sa iyong sarili sa harap ng Diyos. Pinaiingatan sa harap ng Diyos. Sabi gano'n. Bakit sa Diyos? Kasi lahat ng bagay alam ng Panginoon. Siya ang nakakatarok ng ating puso, ng ating pag-iisip. Pwede kang magkunwari sa iyong kapatid. May itatago mo sa Kanya. Kaya ang sabi ng ating Apostol Pablo, sa harapan ng Diyos. Yun yung kanyang binabanggit. At ang sabi rito, isa dapat mapansin nyo, mapalad ang hindi humahatol sa kanyang sarili, sa bagay na kanyang sinasang-ayunan. Yung mga bagay na inaakala nating tama sa ating sarili, mapalad ka kung hindi ka hinahatulan ng iyong puso. Kung hindi ka inuusig ng iyong puso, mapalad ka sa iyong ginagawa na palagay mong tama. Mapalad ka rin. Pero kung hindi, sabi rito, at ito'y may umuusig sa iyo, ibig sabihin, nagsasalita yung boses sa kalooban ng iyong puso. Ano yun? Ano yun? Yung budhi. Ang budhi nandito sa pagkatao, loob nating mga sumasampalataya. Yun yung boses nagsasabi sa loob natin kung ating ginagawa tama ba o mali. Kasi yung puso natin, dun sa budhing yun, magsasabi yun sa'yo na yung inaakala mong tama ay tama nga. Pwedeng yung inaakala mong tama, sasabihan ka nung nasa loob mo na magsasalita, yung budhing yun, mali ka pala. Yun yung ibig sabihin. Kaya pinapaingatan yung sinasabing pananampalataya sa harapan ng Diyos. Na mga kapatid, sa tingnan nyo yung sinabi ni Apostol Pablo sa ikalawang Timoteo sa 4:7. Palasak ang salita. Pero tingnan nyo maigi kung bakit binanggit ni Apostol Pablo. Sa 4:7, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Sabi niya, natapos ko ang aking takbo. Paano niya natapos? Yung takbo ng kanyang pananampalataya. Iningatan ko ang aking pananampalataya. Kaya natapos niya. Itong sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang pakikipaglaban, sa kanyang pananampalataya, wala itong daya. Hindi siya naging busy sa kanyang sarili. Kung kailan ko lang gusto, doon lang ako. Kaya nga sabi ko sa inyo,
Yung buti doon sa puso, yun yung magsasabi. Kundi nakipagbaka siya ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko ang aking takbo. Kasi yung kanyang pananampalataya, pinaglaban niya, nagpagalsa katulad ng isang magsasaka. Nakarapat dapat ng ani na kanyang sinakahan. Kaya nasabi niya yon. Kasi iningatan niya yon, yung kanyang paktakbo, ang kanyang pananampalataya. Kasi pwedeng mawala yan, mga kapatid. Pwedeng mawala ang taglay nating pananampalataya kung hindi natin ito iingatan. Sabi nga sa ikalawang Timoteo 2:5, ganito yung pagkakasabi. At kung ang sino man makipaglaban naman sa mga laro ay hindi pinuputungan, maliban na kung makipaglabang matuwid. Ganyan. Natapos niya yung kanyang takbo, iningatan ko. Bakit? Nakipaglaban siya ng matuwid. Ang sino man makipaglaban sa laro ay hindi pinuputungan, maliban na makipaglaban ng matuwid. Kapag lumabang ka ng daya, kahit panalo ka, disqualified ka doon. Meron nga nag-champion sa track and field eh. Yung pala tinurukan ng daya. Di ba? Yun yung masasabi siya, yun natin sinasabi. Pwede yun sa kapatid mo. Kasi hindi niya alam yung puso mo eh. Pero sa harap ng Diyos, hindi mangyayari yun. Kaya nga sinabi niya sa kanyang salita, sino ka baga? Di ba? Ang sabing gano'n, kami nakasama mo na mangaral, kami nakapagpalayas ng mga demonyo, kami nakinig ng iyong mga salita. Ano ang sabi ng Panginoon? Hindi kita nakikilala, ikaw na gumagawa ng katampalasatan. Bakit? Kasi alam mo kung ano ang ating ginawa. Yan po yung pwedeng makapagwasak sa pananampalataya. Kaya tinuturuan tayo ng Panginoon na lumaban ng matuwid. Tinawag ka ng Panginoon, sumunod ng matuwid sa harapan ng Diyos. Sabi nga sa aklat ng Roma, sa 8:33, ganito ang pagkakasabi, sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga hirang ng Diyos? Sagutin natin yun, mga kapatid. Yung nandito sa kalooban natin, sa pagkataong loob, sagutin natin yun. Puso ang sumagot. Puso, mandaraya ang labi. Puso, pag yan ang sumagot, yun yung lalabas sa ating bibig. Ang sabi rito, sino ang makapagsasakdal sa atin? Sabing ganon. Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga hirang ng Diyos? Meron ba, mga kapatid? Sabi ni Apostol Pablo, may kamatayan man. Pero ang nagtatanong dito, ang tinatanong tayo, pwede tayong isakdal ng problema, kapatid. Maraming problema eh. Pwede tayong isakdal yan. Kung ang ating pananampalataya ay babagsak dahil lang sa problema. Darating ang panahon sa pagdating ng Panginoon, pwede kang sabihan ng problema na natalo kita. Sasakdal ka nun. At ang gagawa nun ang Diyos, kasi yun yung makakakita nun eh. Yung mga pabisi-bisi ng mga ibang mga tinawag ng Panginoon. Tsaka na muna, busy ako. Darating ang panahon, ang Diyos naman magiging busy sa'yo. Ang sabi rito, sa ating pag-aaral, talungin natin po ang ating sarili. Kaya nga sabi ko lagi, ilalagay natin yung ating sarili doon sa mga salita na sinasabi. Tanungin natin, baka meron pang
nakikita tayo sa ating sarili. Kausapin natin yung puso natin, yung ating buti nandyan. Anong sasabihin natin? Meron pa bang pwedeng isakdal pagdating ng Panginoon dito sa ating puso? Ito po yung pagkakasabi. Kaya nga, sabi rito, sa unang Timoteo, sa 1:19, ganito po yung pagkakasabi sa talatang ito. Sa 1:19, ingatan mo ang pananampalataya. Ingatan mo ang pananampalataya at ang mabuting budi. Kaya yun yung pag-aaral natin eh. Ingatan mo ang pananampalataya at ang mabuting budi. Anang ito'y itakwil ng iba sa kanila ay nangabagbag tungkol sa pananampalataya. Alam mo? Kung ito'y itakwil ng iba, nawasak yung pananampalataya. Kaya, kailangan nating ingatan yung pananampalataya at ang mabuting budi. Yung nasa ating kalooban. Magandang umaga po pala sa mga kapatid natin online, sa mga nakikinig sa iba't ibang dako. Magandang umaga sa inyo. Naway patuloy kayong ingatan ng Panginoon at pagpalain kayo, mga kapatid. Maging ganun din sa ating mga kapatid sa labas. Ang gusto ko lang pong maipahayag, mga kapatid, yung hindi po tayo hahatulan ng ating sarili. Yung hindi po umuusig yung ating budi doon sa inaakala nating tama. Marami tayong ginagawa, mga kapatid. Tatanungin natin ang ating sarili kung yung tama talaga yung mga bagay na ito. Yung hindi, kasi may espiritu sa loob nun eh. Magsasalita sa iyo eh, kung tama nga yun. Bakit kung sinasabing malalaman mo yun? Kasi ang sabi rito sa aklat ng Roma, sa 12:2, ito yung pagkakasabi. Huwag kayong magsiyaon sa libutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Yun yung gagawin. Babaguhin mo ang iyong pag-iisip. Sabing ganon, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Anong sabi? Upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti. Pag nag-iba kayo ng pag-iisip, makikita po natin yun kung ano ang mabuti, kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya tayo tinuturuan. Kaya tayo nag-aaral. Kaya nga sabi sa aklat ng Hebreo, dito po sa 5, ating pong basahin. Dito po sa 5 ng Hebreo, ito po ang talata sa 14. Ngunit ang pagkaing matigas, ang ating bang pagkain ay matigas na, mga kapatid. Sa 36 ba yun? Hanggang 37 na, palagay ka naman, matigas na yung pagkain. Ibig sabihin, yung ating kinakain na salita ng Diyos, matibay na yun. Tumatayo na yun. Pero ang sabi rito, ngunit ang pagkain matigas ay sa mga may gulang, sa makatuwid, ay doon sa mga sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam. Sanay na yung pakiramdam mo. Kasi yung kinakain mo, matigas na. Ibig sabihin, salitang napapakinggan mo na salitang aral ng Diyos, mataas na uri ng antas na. Hindi pagkain gulay. Hindi gugulayin. Ibig sabihin, yung salita ng Diyos na ating tinatanggap, mataas na ang uri ng antas. Ngayon, kung yung antas na yun ay mataas na, sabi rito, namimihasa na nagsasanay ang kanilang mga pakiramdam. Kasi mataas na eh. Alam na yung pakiramdam na ito. Ano yung pakiramdam yun? Upang makilala ang mabuti at ang masama. Alam mo na yun. Mararamdaman mo na yun. Mararamdaman na natin yun. Bakit? Kasi yung antas ng mga salita na ating napapakinggan, mataas na. Kaya nararamdaman mo na kung ano ang pagkakilala ng mabuti at masama. Ganun po yung sinasabi ng ating pag-aaral. Kasi naturuan na tayo.
Kaya alam na yun. Kaya pag alam mo na yung ganun, mataas na yung antas na yun, maiingatan mo ngayon yung ating pananampalataya. Masusundan mo kung ano yung gusto ng pananampalataya. Magniningas ito. Sabi rito sa 12:11, huwag mga tamad sa pagsusumikap. Unang-una, makikitaan ka na noon ng pagsisikap. Bakit ka makikitaan ng pagsisikap? Kasi ngayon napapakinggan mo, mataas na uri na ng salita ng Panginoon. Anong sabi rito? Huwag mga tamad sa pagsusumikap. Nagsisikap ka na noon. Nagpapatuloy ka nun sa pagsisikap. Hindi ka tamad. May mga tamad pa ba? Kaya, hindi. Tatanungin natin yung ating sarili dyan. Kasama ako dyan. Mga tamad sa pagsusumikap, maningas sa espiritu. Ano? Tapos, mapaglingkod sa Panginoon. Kapag nandun yung pagsisikap, yung espiritu mo, niningas yun eh. Mag-aapoy na mag-aapoy yun. Pansinin nyo yung naluluto, pang nagagatong ka. Yung mga nagagatong dyan. Diba? Kulangin mo ng gatong yun, kulangin mo ng gatong. Mamamatay yung apoy. Kulang sa gatong eh. Ganun din kapag kulang na sa salita ng Panginoon. Dahil hindi nagsisikap, mamamatay yung ningas ng Espiritu. Katulad, nung nagagatong ka, kapag kulang ka sa gatong, mawawala yung apoy. Sabing ganon, maningas sa Espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Kapag maningas na yung Espiritu mo, no? Dahil nagsisikap ka, anong mangyayari? Anong mangyayari? Pagka maningas na, mapaglingkod sa Panginoon. Maglilingkod ka ngayon sa Panginoon. Yun yung pinakamasarap na gagawin ng isang sumasampalataya. Mararamdaman mo. Alin? Yung ikaw na nasa puso mo, mapaglingkuran mo ang Panginoon. Bakit? Maningas kasi yung Espiritong nasa loob mo eh. Nag-aapoy siya eh, nag-aalab siya eh. Kaya nga yung budhi ni Jeremiah, nung sabihin niya ganito, sa 29 ng Jeremiah, ganito yung pagkakasabi. At kung aking sabihin, hindi ko babanggitin siya. Kasi nga, pinapahayag niya yung gusto ng Panginoon. Inuusig naman siya. Pinagbabantaan naman yung buhay niya. Kaya ang sabi niya, at kung sabihin, hindi ko babanggitin siya o magsasalita ng anuman sa kanyang pangalan. Yung nasa ano niya eh, nasa loob niya eh. Hindi ko babanggitin siya, tapos sabi niya gano'n, hindi ako magsasalita sa kanyang pangalan. Kasi nga, ang susukli sa kanya, pinag-uusig siya. Kinulong pa nga siya. Ang sabi niya rito, kung aking sabihin, hindi ko babanggitin siya o magsasalita ng anuman sa kanyang pangalan, meron nga sa aking puso na waring nag-aalab na apoy, nakukulong sa aking mga buto. Ako'y pagod ng pipigil, hindi makapagpigil. Yun yung nararamdaman niya. Kung hindi ko sasabihin yung pangalan niya, no? Kung hindi ko siya babanggitin, meron akong sa puso ko na waring nag-aalab. Yun yung budhi na hindi niya kayang gawin, na hindi banggitin ng Panginoon, hindi saysayin ng kalooban ng Diyos. Bakit? Kasi merong apoy doon na nakukulong na nag-aalab. Hindi pwede, lalabas at lalabas. Yun yung budhing malinis. Yun yung nasa atin, mga kapatid, meron tayo nun. Meron tayong ganun. At kung saan, mga kapatid, yung budhing yan, kapag nakakagawa ka ng mali, uusigin ka niyan. Nararamdaman nyo ba yun? Mga kapatid, nararamdaman nyo ba yun? Mapalad kayo kapag nararamdaman nyo yun. Kasi mababago nyo agad. Kasi ang budhi, sabi rin sa 24 ng ikalawang Samuel, sa Gis, sayang mga kapatid, kapos lang po tayo sa oras natin eh. Mayroon namang ibang magsasaysay pa sa ating isang kapatid. 24 Gis, at ang puso ni David ay sinaktan niya pagkatapos ng kanyang mabilang ang bayan.
At sinabi ni David sa Panginoon, ako'y nagkasala ng malaki sa aking nagawa. Ngunit ngayon sinasamok sa iyo na iyong pawiin ang kasamaan ng iyong lingkod sapagkat ang aking ginawa ng buong kamangmangan. Nakita niya yan eh. Yung binilang niya yung bayan. Sabi niya, ano sabi niya ron? Sinaktan na, at ang puso ni David ay sinaktan niya pagkatapos na kanyang mabilang ang bayan at ang sabi rito, sapagkat aking ginawa ang buong kamangmangan. Nakita niya yung ibig sabihin, inuusig sa hindi niya doon sa ginawa niyang kamangmangan. Ang sabing ganun. Kaya nga, sinabi rito sa unang Korinto, sa 8:7, ganito yung pagkakasabi. Unang Korinto 8:7, ganito po yung pagkakasabi, gayon may wala sa lahat ng mga tao ang kaalamang iyan. Alin yun? Ngunit sa galang atin may isang Diyos lamang, ang Ama, ang buhat sa Kanya, ang lahat ng bagay tayo sa Kanya. Ngayon, isang Panginoon, si Jesucristo. Yung kaalamang ito, sabing ganon, gayon may wala sa lahat ng mga tao ang kaalamang yan. Kung hindi ang ilan na hanggang ngayon nangamimihasa sa Diyos-Diyosan, kumakain na parang isang bagay na hinain sa Diyos-Diyosan, at ang kanilang budi, palibas ay mahina, ay nangahawa. Ibig sabihin ng ganito, namimihasa sila sa ginagawa nilang ganon. Bakit? Kasi mahina yung kanilang budi, hindi nakakaramdam na mali na yung kanilang ginagawa. O kaya nga tinuturuan, pinapahayagan para maramdaman natin yung katulad ng ating binasa ng mataas na uri ng antas ng salita para maramdaman natin na hindi yung gumagawa tayo, pakaramdam natin baliwala. Yung ating ginagawa, pakaramdam natin tama ng ating ginagawa. Pero sa katotohanan, may pagkakamali doon sa ating ginagawa. Ngayon, sino makakaalam doon, mga kapatid? Yung ating mismong sarili. At ang Diyos. Kaya nga, haharap ka sa Diyos. Kaya mga kapatid, purihin ang Panginoon. Nawa, laging buhay yung pagkatao natin sa loob. Kasi kung iyan ang malakas, sasabihin yan, kung meron tayong ginagawa na ukol sa sanlibutan ito, na para sa ating sarili, yun ang magsasabi sa iyo. Yun ang pipigil sa iyo. Yun yung magsasaad sa iyo para ikaw ay maging dapat sa Diyos. Tinawag tayo ng Panginoon para sumunod sa Panginoon. Ang hari sa atin ay ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung tayo sumunod sa Panginoon, nakahanda tayong gawin kung ano yung gusto na sinasabi ng ating Panginoon. Iniiwan natin yung ating sarili. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, ang ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili. Yun yung pangunahin kung gusto mong sumunod. Yun yung pagtanggi sa sarili, yung bagay na ikaw ay lalabag sa Diyos. Yun yung sinasabi niya, natatanggi mo sa iyong sarili. Hindi totally yung pati ba hanap buhay mo kakalimutan mo. Kailangan mo mabuhay dito Kailangan mo. Pero sabi ng Panginoon, ang humigit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ganun yung paninindigan ng sumasampalataya sa Panginoon. Kaya nga si Elias di ba? Hanggang naramdaman na lang ni Elias, gusto ko nang mamatay. Nakita niyo ba yun? Nabasa niyo yun? Sa 19:4 ng unang hari. Dumalangin sa Panginoon, gusto ko nang mamatay. Bakit? Kasi nakita niya yung kanyang bayan, matigas ang ulo. Sabi niya, wala po akong pagkakaiba sa aking mga magulang. Matuwid siya, pero inaako niya yung sarili niya, wala siyang pagkakaiba sa kanyang magulang. Na matigas ang ulo, gano'n, sabi niya, gusto ko na mamatay. Kaya ganyan nararamdaman yung kumasampa tapos si kapatid noon Di ba? Yung nararamdaman yung kanyang puso. Kapag may nagkamali na isa, sino sasabihan? Alam mo yun Si ganun Siya. Bakit? Bakit siya? Kasi ganun talaga. Ganun talaga. Kaya nga, pangalagaan ang kawan, sabi sa ating kapatid. Pangalagaan ang kawan. Higit, yung mga tumatayo, tinawag ng Panginoon, higit talaga. Kasi ang magpaparusa dyan, ang Diyos. Huwag niyong gagalawin ang pinahiran ng langis. Sabing ganun. Kaya huwag kayong manunumbat o magsasalita sa mga pinahiran ng langis. Pagkakasala niyo mga kapatid. Kasi
ang kaparusahan ay sa Diyos. Mabigat ang parusa ng Diyos sa mga pinahiran ng langis na hindi sumunod sa kanya. Kaya nga yung sabi kay Eliseo, kalbo, kalbo. Ginoon si Eliseo eh. Nung mga bata, pag ano niya sa Betel, nung dumadaan siya sa daan, 40 bata yun. 40 po, 40. Megit, 40. Ganun na bata. Bata yun ha. Sinabihan si Eliseo, kalbo, kalbo. Ano ginawa ngayon nung nangyari? Nilapa ng leon yung mga batang yun. Ganun katindi. So, ganun katindi yun. Hindi ko siya sabi para takutin kayo. Pinasabi ko yung mga kapatid na maging ang bata, mga kapatid, hayaan yung sumampalataya sa Panginoon. Dahil sa kaligtasan, kahit bata yan, kung hindi susunod sa Panginoon, papapahamak din yan. Pinatunayan niya nung kay Noe, diba? Kay Noe, alam nga namang walang bata ron, walang sanggol doon. Eh, ilan ba nabuhay doon? 8? Oh. 8 kaluluwa, alam nga namang walang bata ron, ubos lahat yun. Sodom at Gomora, isang bayan, wala bang bata ron? Maraming bata ron, pero ilan lang yung nabuhay doon. Kaya papansinin yung mga kapatid, napakakunti yung nabubuhay. Ang daming tao nun eh. 8 lang yung nabuhay eh. Sa isang bayan eh, 2 lang yata, 3 nabuhay. Kaya huwag mo sabihin na maliit ang kapisanan. Dahil ang kapisanan ito, maliit, pero ito yung mabubuhay. Purihin Diyos, magandang gabi. Nakakaisa.